Nagsisimula ang pelikula sa dalawang batang lalaki na naninigarilyo, habang ang isa ay nakatayo sa tabi nila. Tinanong ng isa sa mga lalaki ang isa kung ano ang kanyang pangalan, at sumagot ito na Lamok. Kinaumagahan ay muntik nang masagasaan si Lamok ng isang binata mula sa kanyang paaralan na nagngangalang Monk. Maya-maya ay pumasok na siya sa klase at nang kakain na siya ay kinuha ng isang lalaki na nagngangalang Chen Handayan ang kanyang ulam na sinisimulan siyang istorbohin. Gayunpaman, tumayo siya at lumapit dito upang bawiin ang kanyang manok. Pagkatapos ng klase ay hinihintay siya ni Chen at ng kanyang mga kaibigan sa labas. Sinubukan niyang tumakas pero naabutan nila siya na sinusubukan na bugbugin ngunit sa huli ay nagawa din niyang makatakas. Samantala, pinapanood pala sila ng mga miyembro ng Qingshui Temple Front Gang at napahanga ang kanilang pinuno na si Dragon Lee. Nang makauwi si Lamok, napansin ng kanyang ina na si Ling Wan ang kanyang mga sugat. Naroon din ang isang lalaking nagngangalang Grey Wolf, na tumutulong sa kanyang ina sa pananalapi. Kinaumagahan, habang papasok si Lamok sa paaralan ay hinihintay siya ni Dragon at ng iba pa upang magtanong kung gusto niyang makipagkaibigan sa kanila. Pagkatapos ay pumunta si Dragon kay Chen upang bigyan ng babala na huwag nang guguluhin pang muli si Lamok. Nang maglaon ay tinipon nito ang mga lalaki na bumugbog kay Lamok noong nakaraang araw at hiniling sa kanya na bugbugin din sila. Matapos makaipon ng sapat na lakas, lahat sila ay binugbog niya. Noong araw na yun ay hindi pumasok sa klase si Lamok at umakyat sa bakod kasama ang barkada. Mula sa sandaling yun ay naging bahagi na siya ng gang at nagsimulang makipaglaban kasama nila. Si Dragon na pinuno ng gang ay nagmula sa isang gangster na pamilya. Ang isa pang miyembro na si Monk na pinakamatalino sa kanilang lahat ay sumali din sa gang. Si Apo na anak ng isang butcher ay isang bihasang mandirigma, si Monkey naman ay lolo niya ang nagpalaki sa kanya. Bata pa lang ay binubuli na siya hanggang sa natuto siyang ipagtanggol ang sarili niya. Ang buong gang ay nakipag-away at ang mga lansangan ay madalas nang may nangyayaring gulo. Samantala, habang nakaupo silang lahat ay nagtanong si Lamok kung ano ang gusto nila sa buhay. Sumagot si Monk na gusto niyang sumali sa isang gang at pagkatapos ay tinanong si Lamok tungkol sa kanyang sariling mga pangarap, ibinahagi ni Lamok na gusto niyang pumunta sa Japan. Binanggit niya na pinadalhan siya ng kanyang ama ng postcard bago ito namatay, at noon pa man ay gusto na niyang bumisita sa Japan para makita ang mga cherry blossom. Kinagabihan ay hinatid ni Monk si Lamok sa kanyang bahay. Pagpasok niya sa loob ay hinihintay siya ng kanyang ina. Galit nitong binato ang isang sulat sa kanya na ipinadala ng paaralan tungkol sa kanyang hindi pagpasok, pinagalitan siya nito dahil sa pagsama sa mga miyembro ng gang kaya inakusahan rin niya ito na ginagawa niya rin yun kay Grey Wolf bago umalis. Kinabukasan ay kaarawan na ni Lamok kaya binilhan siya ng gamit ng buong barkada, pagkatapos ay pumunta sila sa isang club para magdiwang. Habang sumasayaw ang iba, nakaupo lang at umiinom sina Monk at Lamok. Maya-maya ay lumabas si Lamok para bumili ng pagkain at sinabi sa kanya ng iba na sabihin na para ito sa templo para bigyan siya ng extra. Nang sabihin niya yun ay narinig siya ng isa pang lalaki na tumayo upang sabihin sa kanyang grupo, hinabol nila si Lamok ngunit nakatakbo siya pabalik sa kanyang mga kaibigan. Bagamat nabundol siya ng sasakyan ay mabuti na lang at hindi siya masyadong nasaktan. Nang maglaon habang sila ay nakaupo, ipinaliwanag ni Monk na ang harapan ng templo ay kanilang pinamamahalaan. Dati ay ibang gang ang namamahala sa lugar, pero ngayon ay sa kanila na ito. Habang naglalakad sila sa palengke ay makikita na ang lahat ay natutuwa sa kanila. Pagkatapos ay dinala ni Dragon ang buong barkada sa restaurant ng kanyang ina. Habang kumakain sila, may nagkwento ng tungkol sa kaguluhan sa kulungan. Nang maglaon ay sinabi ng ama ni Monk sa kanya na lalabas na si Wim Kian sa bilangguan. Siya ay pamangkin ni Doggy na ama ni Dogboy at posible na gusto nitong gumanti kaya maaaring nasa panganib ang kanyang buhay. Samantala sa kulungan ay nabalitaan ni Wim na pinutol ni Geta ang mga daliri ni Doggy na ikinagalit niya dahilan para masira niya ang telepono. Nang maglaon ay lumabas ang 5 magkakaibigan para kumuha ng bayaran na babae dahilan para mahiya si Lamok. Nakilala niya ang isang babae na nagngangalang Ning at tinanong kung nagkasama ba sila sa high school. Ngunit sumagot ito sa kanya na malamang na napagkamalan niya lang siya. Sinubukan niyang magsimula ng isang pag-uusap ngunit hindi gaanong sumasagot si Ning habang magkatabi silang nakaupo at nakikinig ng musika. Nang paalis na siya ay sinabi nito sa kanya ang kanyang pangalan. Kinabukasan ay nag-away si Dragon at ang kanyang kasintahan na si Xiao Hui. Umalis itong umiiyak at sa oras na yun ay nakita siya ni Dogboy dahilan para sundan siya nito. Sinabi nito sa kanya na gusto ni Dragon na humingi ng tawad at naghihintay ito sa kanya, pagkatapos ay dinala niya siya sa likod ng isang butik.
Doon ay nagbanta siya sa kanya gamit ang kutsilyo saka siya inatake. Kinabukasan ay nalaman ni Dragon ang tungkol sa pag-atake mula sa kaibigan ni Huey. Maya-maya ay nahuli nila si Dogboy, iginapos nila ito at pinahirapan ng husto. Sinubukan ni Monk na sabihin kay Dragon na sapat na ito, ngunit tumanggi si Dragon na huminto. Nagpasya si Monk na makialam at nilagyan ng pandikit ang mga mata ng lalaki, pagkatapos nito ay inihatid ni Monk si Lamok sa kanyang lugar. Ngunit lumabas muli si Lamok upang makita si Ning, nakita niya itong lumabas sa isang kwarto kasama ang ibang lalaki dahilan para magalit siya. Dinala niya ito sa isang silid kung saan muli silang nag-usap, doon ay niyakap niya ang babae at nagtanong kung maaari ba siyang magpalipas ng gabi ng magkasama at sa huli ay natulog sila ng magkatabi. Kinaumagahan ay pinuntahan ni Lamok ang kanyang mga kaibigan at nalaman niyang namatay si Dogboy, at nang marinig ito ni Geta ay pinarusahan niya ang magkakaibigan. Sinabi ni Monk na siya ang may kasalanan kaya binugbog siya ni Geta ng malala. Habang nakahiga si Monk sa kama at nagpapagaling, ang kanyang ama at si Masa na pinuno ng gang sa back alley ay dumating upang bisitahin siya. Sa oras na yun ay narinig niyang nag-uusap ang dalawa tungkol kay Geta. Maraming taon na ang nakalilipas, pinutol ni Geta ang braso ng ama ni Monk para agawin ang kapangyarihan, kaya maya-maya ay tumayo si Monk at tinanong kung totoo ba ang sinabi ni Masa ngunit nanatiling tahimik ang kanyang ama. Samantala sa bahay ni Lamok, sinabi niya sa kanyang ina na pupunta siya sa isang graduation trip saka umalis. Ngunit ang totoo ay dinala ni Geta ang magkakaibigan sa bundok, kung saan sila nagsanay ng martial arts at pakikipaglaban gamit ang armas. Nagsanay sila ng husto sa loob ng ilang araw at nanatili doon ng ilang sandali, habang naroroon ay nagsimulang magkaroon ng bangungot si Lamok tungkol sa pagdating ni Dogboy upang salakayin sila. Isang gabi ay nagreklamo si Apo tungkol sa pag-aaral ng martial arts, at nangangatwiran na maaari naman silang gumamit ng baril. Ngunit dumating si Geta mula sa likuran at pinalo siya na nagsasabi na ang mga baril ay parang demonyo, pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na tapos na nila ang kanilang pagsasanay. Maya-maya ay lumabas sila upang magdiwang sa pamamagitan ng pagkakantahan at pag-inom. Doon ay nabanggit ni Geta na nandoon ang lahat pati na ang Black Alley Gang at makikipag-inuman siya kay Masa mamaya. Si Lamok na iniisip na kaaway nila ang Black Alley ay tinanong si Monk tungkol dito. Ipinaliwanag ni Monk na sila ay sinumpang magkakapatid tulad nila, at ngayon ang bawat gang ay may sarili ng teritoryo. Binanggit din niya na balang araw magkakaroon sila ni Lamok ng sariling teritoryo. Habang nag-uusap ay umakyat sina Geta at Dragon sa stage para kumanta. Sa oras na yun ay naging masama ang pakiramdam ni Lamok dahilan para magtungo siya sa banyo kung saan narinig niyang nag-uusap sina Geta at Masa. Doon ay sinabi ni Masa kay Geta na nakalabas na si Wim sa bilangguan at dapat nang humingi ng tawad si Geta gayunpaman, binanggit ni Geta ang mga maling gawain ni Wim at binanggit ang pag-atake ni Dogboy sa isang babae na nagsasabing wala siyang ginawang mali. Habang nakaupo silang lahat para uminom ay dumating din si Grey Wolf. Samantala, nagpasalamat si Wim kay Geta sa pag-aalaga sa kanyang sambahayan habang siya ay nasa kulungan. Maya-maya ay naliligo ang magkakaibigan nang sabihin sa kanila ni Lamok na ang kanyang ina ay nakikipagrelasyon kay Grey Wolf, at nang sinimulan na nila siyang asarin ay tumayo siya at umalis. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Ning, doon ay sinabi niya sa kanya ang tungkol sa relasyon ng kanyang ina kay Grey Wolf habang ipinapaliwanag na bigla na lang nawala ang lalaki pagkatapos ay nagpakita muli pagkalipas ng ilang taon. Nagtanong si Ning kung mawawala rin ba siya balang araw, at nangako siyang hindi iyon mangyayari. Kinabukasan ay binisita ni Lamok si Geta at dinalhan siya ng pagkain. Habang kumakain sila ay dumating si Masa dahilan para umalis siya. Sinabi ni Masa kay Geta na interesado si Grey Wolf sa pagpapalawak sa manga, ngunit tinanggihan ni Geta ang alok. Gayunpaman ay iginiit ito ni Masa, at sa huli ay nagkita silang lahat para sa isang kasunduan. Nang maglaon ay nakipagkita si Grey Wolf kay Wim at pinayuhan siyang itumba ang Temple Front dahil sa kanilang pangingibabaw sa distrito. Pagkatapos ng kanyang pakikipag-usap kay Grey Wolf, nilapitan ni Wim si Monk na kinukumbinsi siya na hindi maiiwasan ang pag-agaw sa kapangyarihan ng triad ng Waishenran. Nagtanong si Monk kung maaari bang huwag nilang idamay si Dragon, at sumagot naman si Wim sa pamamagitan ng pagkwento sa kanya ng tungkol sa kanyang inilaan na oras sa bilangguan. Samantala, isang gabi habang naglalakad pa uwi si Masa na lasing ay may lumapit sa kanya, binaril siya nito na ikinamatay niya. Kinabukasan, isang libing ang idinaos at sumumpa si Geta na hahanapin niya ang pumatay. Nakipagpulong si Geta kay Wim at sa kanyang mga tauhan para pag-usapan ang mga posibleng salarin. Kalaunan ng gabing yon,
Pagkatapos ipadala ang kanyang mga tauhan sa Black Alley ay nag-iisa na lang si Geta. Maya-maya ay lumabas sila Mok para bumili ng pagkain. Sa oras na yun ay 4 na lalaki ang dumating sa templo at sinalakay si Geta. Nilabanan niya ang mga ito at nagawa niya silang talunin lahat. Habang papunta sila Mok sa templo ay nakarinig siya ng putok ng baril. Tumakbo siya patungo sa pinangyarihan at natagpuan niya si Geta sa sahig na naliligo sa sariling dugo. Sumigaw sila Mok para humingi ng tulong ngunit huli na ang lahat dahil patay na si Geta, kaya umiyak na lang siya habang hawak ang katawan niya. Kinabukasan ay pinuntahan ni Monk si Dragon para dalhin sa libing ni Geta. Doon ay natagpuan niya si Dragon sa sahig na lasing sa alak at ginising siya. Sobrang sama ng loob ni Dragon dahil sa pagkamatay ng kanyang ama kaya niyakap siya ni Monk, pero habang yakap niya si Dragon ay nagkaroon ng flashback na inihayag na siya ang bumaril kay Geta at nagsimulang umiyak si Monk. Naglalaro ng basketball ang magkakaibigan nang sinigawan nila Mok si Dragon, sinabi niya sa kanya na kung hindi niya sila papatayin ngayon ay papatayin din siya ng mga ito balang araw. Nagtalo sila at pinatigil sila ni Monk sa pagsasabing paano tayo makakapaghiganti kung hindi natin alam kung sino sila. Pagkatapos ay nagsimula silang mag-away nila Mok, habang ang iba ay sinubukan na ayusin ang sitwasyon. Nang maglaon habang sila ay kumakain, kinumbinsi ni Monk ang kanyang mga kaibigan na magpahinga muna sa Pilipinas habang siya ay mananatili doon para kunyaring magsagawa ng sarili niyang imbestigasyon. Noong gabing yun, ipinagtapat nila Mok kay Monkey ang kanyang mga hinala tungkol sa pagkakasangkot ni Wim sa mga nangyayari. Isang gabi ay nasaksihan ni Monkey na may lihim na pagkikita sina Wim at Grey Wolf ngunit nahuli siya ng mga ito, binugbog nila siya ng husto dahilan para siya ay maging comatose. Nagsimulang uminom ng matindi si Dragon at nagtanong naman sila Mok kung bakit nangyayari ang lahat ng ito, at sumagot si Monk na pinatay ni Monkey si Masa para kunin ang Black Alley sa utos ni Geta kaya nangyari ito sa kanya. Pagkatapos ay pinuntahan nila Mok si Grey Wolf at hiniling na alagaan ang kanyang ina kung may mangyari sa kanya. Sa halip ay kinumbinsi ni Grey Wolf sila Mok na pumunta sa Pilipinas para sa kapakanan ng kanyang ina. Maya-maya ay binisita nila Mok si Ning sa huling pagkakataon bago umalis papuntang Pilipinas, sinabi niya sa kanya na babalik siya para ilabas siya doon at naghalikan sila. Pagkatapos ay nakita nila Mok si Monk na nakikipagkita kay Grey Wolf at Wim habang nagtatago, doon ay nabatid niya na ang planong ipadala ang mga prinsipe sa Pilipinas ay isang ambush para ubusin sila. Maya-maya ay umuwi na sila Mok upang magpaalam sa kanyang ina. Doon ay sinabi niya sa kanya na nag-iwan siya ng pera para sa kanya. Pagkatapos ay pumunta siya sa bahay ni Geta at kinuha ang kanyang punyal bago puntahan ang kanyang mga kaibigan, at si Grey Wolf na nag-aalala tungkol sa kanyang mga aksyon ay nagpa siya na bisitahin ng ina nila Mok sa mangga at nalaman na siya ay umalis. Sa pamamagitan ng isang postcard na ipinadala niya kay Ling Wan maraming taon na ang nakararaan, natuklasan niya na siya ang biolohikal na ama nila Mok at nagmamadaling umalis upang pigilan ang plano. Sa Qing Shui Temple, hinarap nila Mok si Monk at itinutok ang punyal ni Geta sa kanyang lalamunan at inakusahan siya ng pagkakanulo. Akala ng iba ay nawawala na sa sarili sila Mok, at itinanggi naman ni Monk ang mga akusasyon. Ang kanilang pagtatalo ay narinig ng isang driver na tapat kay Wim, kaya maya-maya lang ay dumating na doon si Wim at ang mga tauhan niya. Sa sumunod na laban ay inatake ni Monk si Wim para iligtas si Dragon, malubha namang nasugatan sila Mok ngunit hinabol pa rin niya si Monk. Sa huli ay naabutan niya ito at nagsimula silang mag-away gayunpaman, dinaig ni Monk sila Mok at nagpatuloy sa pagtakbo. Samantala, si Dragon na hindi alam ang gagawin dahil sa mga pangyayari ay umiinom nang makarinig siya ng isang tunog. Ito ay si Monk na dumating upang kumuha ng baril. Nagtago si Dragon ngunit napansin ni Monk ang bakas ng dugo niya sa sahig at natagpuan siya. Sinabi ni Monk sa kanya na lahat ng ginawa niya ay para sa kanya saka umalis. Sa ibang lugar, sila Mok na nakapikit dahil iniinda ang kanyang mga pinsala ay naglalakad sa kalye nang makita siya ni Monk. Binaril siya ni Monk sa tiyan dahilan para bumagsak siya sa sahig at nalaglag niya ang punyal. Sa oras na yon ay umakto sila Mok na gusto niyang magyakap sila kaya umupo si Monk para yakapin siya. Sa pagkakataong yun ay sinaksak siya nila Mok, at matapos niyang saksakin si Monk ay bumagsak siya sa sahig. Sa sandaling yun ay dumating si Dragon at sinaksak si Monk mula sa likod, patuloy niya itong sinaksak ng paulit-ulit hanggang sa bumagsak ito. Pagkatapos ay kinaladkad ni na Dragon at Apo ang wala sa sarili na sila Mok palayo sa pinangyarihan, si Monk naman na nasa sahig pa rin ay naliligo na sa kanyang sariling dugo. Nagtatapos ang pelikula sa isang flashback, ang magkakaibigan na gang ay hindi pumasok sa klase at si Monk ay inabot ang kanyang kamay para tulungan sila Mok na umakyat sa pader ng paaralan.
Pagkatapos ay lumingon siya sa huling sandali bago sumali sa kanila. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!